Vargas and Shari Cruzat. Good morning! Welcome kayo sa ating show. Nakakakilig naman kayo. Nakakakilig! Kilig din ako. Parang bumabalik pa dun sa moment. Ayun. Opo, syempre fresh pa, lalo yung engagement. So. Ay! Pero bago tayo, simulan natin dun sa umpisa. Ikaw ba, Edison, bakit ka nabighani dito kay Shari nung una mo siyang makita? Ano bang nakita mo kay Shari? Actually, nag-promise ako sa sarili ko na hindi muna ako manliligaw kasi nga I've been in a toxic relationship. Tapos yun, bahala na pag may nagpakilos sa akin na babae, sige, susunggabon ko na. Ay, hindi makakada kasi itong si Edison, galing siya sa 4 consecutive failed relationships na siya ang niloko. Nako. Mga ganito, loko. Grabe, no? May mga ganon. So, sakit na sakit ka pa nun. Pero dito, nung nakita mo si Shari, ano ba yun? Yung pagpasok ba niya ng gym, parang may hangin na, wow. Was it like parang ba yun? first time mo siya nakita, ay, pagkasalanan ko talaga. Ikwento mo naman sa amin paano. Ay, nagtuturo kasi ako noon, tapos nakita ko may dumaan dun sa entrance ng gym, tapos parang tumigil yung mundo ko eh. Sabi ko na nga. Akala, ay, Girl! Tapos yun, para sa akin, she glows. So, ayun, parang nag-stand out siya sa paningin ko. Bakit sa tingin mo, etong girl na to, hindi ka nalolokohin? Ano ba yung mga panlolokong naranasan mo nun, Edison? Hindi ko na bilang, pero siguro yung pinakatumatak na sa akin kasi yung nahuhuli ko na may ibang kasama and may ginagawang iba. Nahuli mo no. na iba na yung partner Iba yung nila. kasama. Yes. Pero nung nagkakilala naman kayo, nung love at first sight, iniisip mo ba yun na yung hurt na nararamdaman noon? Wala na po. Na-erase? Oo, na-erase. Na-erase siya! Ikaw ba, Shari? Alam mo pa ba yung araw na yon? O lagi mo na ding nakikita si Edison nun sa gym na yun? Sa totoo lang po, nung sabi niya na napansin niya ako, hindi ko pa siya napapansin. Kasi fun fact, sabi ko before, ayoko sa malaki yung katawan. Muscular, sabi ko natatakot ako kasi maliit lang ako, ganyan. So, parang hindi talaga siya pasok sa physical appearance, yung sa taste ko, ganyan. So, di ko siya napapansinan. Pero nung, syempre, tandang-tanda ko pa yung every second nung nilapitan niya ako. Paano? Ikwento mo naman sa amin. Parang mas masarap pag galing sa'yo, Shari. Bali, Sunday yon, tapos na akong mag-workout. Tapos nagpapahinga na ako. Lumapit siya sa akin. Never pa siyang lumapit sa akin before nun. So, umupo siya, tinanong niya, "Ma'am, kamusta workout?" Like, casual coach-client conversation, gano'n. So, tinanong lang niya ako. And then, tapos biglang tinanong niya ko ilang taon na ako. That time, 27 ako. So, sabi ko, nahulaan niya. Tapos sabi ko, hulaan ko kung ilang taon ka na. Tapos tumayo siya. Sabi niya, wag. Kasi mostly daw mga clients sa gym, nahulaan, 34 years old na siya, 35. At that time, 29 lang siya. So, nahulaan ko naman. Sabi ko, 29. Tapos yun, doon na niya pinasok yung yung mga banat niya. Tulad yan? Kailan mo yun? May yun, di ba? Yes, last around May. year. May last year. May 2022. Opo. Ano ba yung mga sinabi? Tapos, sabi na ay, dahil nahulaan mo yung age ko, libre kita ng milk tea. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ay, di ako nagmi-milk tea. Sabi, gano'n? Di ako nagmi-milk tea. Gano'n. Tapos, sabi niya, di meron siyang baon. Sabi niya, sige, kape na lang. Sabi, mahilig ako sa coffee. So, sabi ko, bibilhan lang niya ako ng kape, as in, dadalhin niya sa gym. Siya, meron siyang sariling plano hanggang iniyaya na niya akong magkape na kaming dalawa, as in date na. So, yun, nauwi na sa Tagaytay. Wow! Yun. Doon na po yung first date namin. Nung nilapitan ka niya, Shari, hindi ka ba parang, ano ba naman tong lalaki na to? Ay, hindi po actually. Parang nagulat pa nga ako na lumapit siya sa akin kasi hindi talaga kami nagpapansinan. Parang maraming coaches doon. Yung ba yung Tagaytay? Opo, yan po yung, di ba, parang sobrang haggard pa after workout po yan. Tapos yun, maraming coaches doon, nakakausap ko sila, hi, mga ganyan. Tapos siya, hindi po talaga. So parang pasuplado type siya. So nagulat ako nung lumapit siya sa akin na, ayun, after na.
Anong nag-udyok sa'yo para, I think this is the time? Kasi syempre, ang hirap para sa torpe na lalaki, yung courage, di ba? Yung lakas ng loob na, I think eto na, kakausapin ko na. Pero torpe ba talaga po kayo? Opo, talaga ako. Yan, since, yun, nung nakita ko nga siya na pumasok doon sa entrance, hindi ko agad siya nilapitan kasi pinag-isipan ko na mabuti ano yung strategy na gagawin ko. Ano sasabihin mo? Parang hindi ako ma-reject kasi sabi ko hindi ko dapat malusto, so dapat i-take ko yung opportunity. So pinag-isipan ko mabuti paano siya hindi makakahindi. Kaya ayun, sabi niya milk tea, sige, another hanggang sa mapapayag ko siya. Ano yung mga tinry mo para alam ng mga kada natin? Hindi, ayun. Sorry, elbow. Very good. Okay. Tapos, kamusta ang response naman niya? Ayun, kinabahan ako ng konti kasi kala ko hindi siya papayag. So ayun, napapayag ko naman siya na mapag-date sa akin. Nung una na lumabas kayo, di ba kapel lang yun? Opo. Hindi mo ba naiisip na parang masyado siyang friendly? Baka meron siyang ibang intention dito. Actually, hindi pa ako nag-guess agad. Nung sabi niya, Sunday, labas tayo, ganyan. Sabi ko, ay sige, check ko. Kasi merong mga stereotype, di ba? Mga fitness coach, syempre, Alam mo na yan. malapit sa ng mga, mga- di ba? Yung mga clients, mga sexy, ganyan, nagaganda, parang, yan, Parang minsan ganyan. mahirap. Opo, ganyan. Tapos yun, so parang medyo hesitant ako. Sabi ko, ay, parang trouble to. Parang gano'n. So sabi ko, check ko muna. So yun. Pero eventually, naging okay naman. Napag-isipan ko naman siya. Tapos sabi ko, why don't I give it a try? So yun, tinry ko po. Doon na ka. Ang galing. Pero eto ngayon na, kayo na. Eh, syempre, fitness coach si Edison, hindi ka ba nagsiselo sa mga clients? Ay, nagsiselos po. I love the honesty. Hindi, I love it. So, nung second, eto, every Sunday ay nagde-date kayo, Oo, sabi mo. At noong nga second September 1, ay pumunta kayo sa paborito nyong resto sa Laguna. Ang date nyo, ito yung in-upload ni Shari sa TikTok at umabot lang naman po ng 6.9 million views. Nako. Ano nangyari doon? Yung mga hindi pa nakapanood, amiga, Oo, eto, panoorin ito na. natin tong video na to. Huwag mo kalimutan. September 1. September 1. Huwag mo kalimutan yung September 1. Di ba po yun? 3 months na rin natin. September 1. Sige nga. Ngayon mo? Gusto. Ito. Doon na napayak! Kayo talaga. Kilig na kilig. Anong parang tumigil yung mundo mo doon, Tama. Edison. Opo. Kita ko yung mata mo parang, ha? Ano? Pakiulit mo nga. Ano pakiramdam, Edison? Kasi nung araw kasi na yun, akala ko kasi, feeling ko parang binabasted na niya ako. Kaya nung gabing yun, nagulat talaga ako na sinagot na niya ako kasi nung mga bandang umaga, parang, kasi palagi ko sinasabing I love you, wala akong natatanggap. Tapos feeling ko talaga, kasi parang cold na siya sa akin, tapos yun, nag-iya siyang lumabas kami. Tapos, ayun, kala ko magpapaalam na siya, tapos gulat na gulat ako nung sinagot niya ako, kaya na-overwhelm na ako. Ikaw ba, Shari, plinano mo ba yun? Kasi minsan yung mga girls may gano'n parang plano yung, di ba Jen? Minsan may mga plano tayo na gusto ko munang lambingin ako bago ko sagutin. Opo. Diba? Pakipot. Opo. Hindi yan. Pero parang gusto ko po kasing maging memorable yung way ng pagsagot ko sa kanya. Tsaka hindi lang po ako yung first na gumawa niyan sa TikTok. Ang dami na pong gumagawa na yung parang different ways ng pagsagot sa mga manliligaw nila, ganyan. Yung creative ways, nakilig na ways, yung mga ganon. So, umaga pa lang pinlano ko na po talaga. Sabi ko, ay, sige, layo muna ako ng konti, pabebe muna tayo ng konti. Tapos yun, para kabahan siya. Effective naman po, mukhang effective naman. Effective na effective. Anong nabago simula nung araw na yun? Nung nagkaroon na ng label? Ano ba na ba? Yun, ano ba? Opo, maraming nabago syempre. Parang sa totoo lang, hindi ko na masyadong pinrolong yung legal stage.
Kasi parang, in my opinion, kasi syempre kung maliligaw siya, lahat good things yung ipapakita niya sa akin. So parang parang baka maging hesitant pa siya ipakita kung sino talaga siya kasi baka mamaya ayawan ko siya, hindi ko siya sagutin. So parang feeling ko sa ligawan stage, di ko talaga siya makikilala ng kung ano siya. So feeling ko yun yung pinaka nagbago after that. Parang mas naging open siya, unti-unti. Tapos parang nagkaroon ng adjustment, syempre, sa parang sa pakikipag-usap namin sa isa't isa, yun. So, mostly yun po. And Ano syempre, yung nagustuhan mo kay Edison? Pinaka nagustuhan? pinaka nagustuhan ko, yung persistence niya, tsaka sobrang sipag po niya, and yung wisdom niya.